Sa Tesla, ginawa naming open access ang aming supercharger system. Ginawa naming magagamit ang aming teknolohiya ng charger ng libre sa iba pang mga tagagawa. Ang Global Supercharging Network ng Tesla ay ang pinakamalaking network ng mabilis na pagsingil sa North America. Nag-drop lang si Tesla ng isang bomba na nagpakamot sa ulo ng ibang mga kumpanya. Ang Elon Musk ay nagbuhos kamakailan ng mga beans sa isang bagong-bagong supercharger na maaaring magpaandar ng isang dekuryenteng sasakyan sa loob lamang ng 1 minuto. Pag-isipan ito. Nagsimula ang Tesla sa 90 kilowatt charger noong 2012 at ngayon ay nasa 250 kilowatts na sila. Medyo kahanga-hanga. Tama? Ngunit para sa sinumang natigil sa pagtapik sa kanilang paa, naghihintay na mag-charge ang kanilang EV. Hindi pa rin ito sapat na mabilis. Well, ang pagkabigo na iyon ay maaring mawala sa lalong madaling panahon. Kaya, ano ang magic sa likod ng napakabilis na charger na ito? Paano ito nalalampasan ang anumang bagay na nakita natin dati at iiwan ang ibang bahagi ng mundo? Sumama habang tinutuklasan namin ang pinakabagong likha ni Tesla na malapit nang i-flip ang laro ng dekuryenteng sasakyan ng baligtad. Ngunit una, huwag palampasin, pindutin ang mag-subscribe para palagi kang unang makakatanggap ng pinakamainit na mga update sa teknolohiya. Si Tesla ay naglalaro ng isang matalinong laro kasama ang Roadster. Una, inilunsad nila ito bilang isang sobrang mahal, limitadong edisyon na biyahe. Mag-isip ng eksklusibo at bihira. Pagkatapos, inilipat nila ang mga gear sa isang mid-range na presyo na may kaunting kakayahang magamit. At ngayon, tumataya ako sa mga 3 hanggang 4 na taon. Makikita natin ang ikatlong hakbang. Ang mga isang mas mababang presyo at tonelada ng mga ito ay tumatama sa mga lansangan. Ngayon, pag-usapan natin ang pagsingil. Noong araw, nagsimula ang fast charger tech ng Tesla sa 3 hanggang 6 na kilowatts lamang. Ang pagsingil sa isang dekuryenteng sasakyan ay dating isang tunay na pagsubok ng pasensya. Kunin ang Toyota RAV4 EV. Halimbawa, maaaring tumagal ng 8 hanggang 20 oras upang ganap na ma-charge sa isang karaniwang level 2 na charger. Brutal, di ba? Ngunit nagbago ang lahat noong 2012 nang ilabas ni Tesla ang kanilang mga supercharger na nagpalabas ng 90 kilowatts ng kapangyarihan. Ngayon, ang mga supercharger ng Tesla ay mga hayop. Nagbibigay sa iyo ng 170 milya ng saklaw sa loob lamang ng 30 minuto. Bago ang mga game changer na ito, ang mga driver ng EV ay natigil sa mga pampublikong charger na nangunguna sa 50 kilowatts. Nangangahulugan iyon ng mga oras ng paghihintay para lang makakuha ng sapat na juice para sa isang disenteng biyahe. Hindi eksaktong tugma para sa mga gas car. Alam ni Tesla na kailangan nilang pabilisin ang mga bagay-bagay at gawing kasing dali ng pag-charge sa pump. Iyan ay kung saan ang supercharger network ng Tesla ay sumakay upang isave ang araw. Ngunit iyon ay bahagi lamang ng kwento. Noong 2012, inisip ng lahat na ang mga supercharger ay ang pinakamahusay na mga champ sa pag-charge. Spoiler alert, simula pa lang sila. Karera ngayon ni Tesla na ilunsad ang mga charger na pumutok sa mga lumang supercharger mula sa tubig. At ang dahilan kung bakit mabigla ka lang. Nagsimula ang lahat sa California sa mga unang gen supercharger. Biglang, ang mga may-ari ng EV ay maaring pumunta sa bukas na kalsada para sa mga epic na biyahe ng is-i-dis-i-dis, itaas, hindi. Pinagpapawisan tungkol sa pagiging mas stranded o pag-ikot ng kanilang mga hinlalaki ng maraming oras sa isang charger. Ang Tesla ay hindi lamang gumawa ng mas mabilis na mga charger. Gumawa sila ng isang buong web ng mga ito. Naglabas sila ng mga supercharger sa mga highway at mga pangunahing ruta tulad ng isang mahusay na laro ng pagkonekta sa mga tuldok. Na ginagawang Tesla ang tanging EV crew na nangangako ng real deal na malayo ang pakikipagsapalaran. Ngunit iyong mga naunang supercharger, hindi sila perpekto. Oo naman, naghatid sila ng 90 kilowatts ng kapangyarihan, light years bago ang 12-hour charge slog. Ngunit hindi pa rin kasing bilis ng gas pump ang pagpuno. Ang 30 minuto para sa isang solidong bayad ay isang napakalaking panalo. Walang duda. Ngunit alam ni Elon Musk na hindi pa tapos ang trabaho. Kailangang maglaro ng matalino ang mga driver ng EV na tamang-tama ang timing ng kanilang pit stop.
At kung gumulong sila sa isang punong istasyon ng supercharger, ipahiwatig ang naghihintay na laro. Tapos yung isa pang sinok. Kulang lang ang mga istasyon para sa lahat. Noon, ang network is maliit. Simula sa isang dakok ng mga spot sa California at ang ilan ay nagwiwisik sa ibang lugar. Kailangang planuhin ng mga driver ang kanilang mga ruta tulad ng mga treasure hunters. Tinitiyak na hindi sila mapupunta sa gitna ng kawalan na may patay na baterya. Si Tesla ay nasa isang mission. Mabilis na ikinakalat ang kanilang supercharger network sa malayo at malawak. Ngunit sa simula, ang pagtama sa kalsada para sa isang mahabang biyahe sa EV ay parang gumulong. And narito ang isa pang sagabal. Ang mga naunang istasyon ng supercharger ay maaaring humawak ng dalawang kotse ng sabay-sabay. Ngunit kailangan nilang hatiin ang kapangyarihan. Kung nagpakita ka at may nakasaksak na sa tabi mo, babagal ang iyong bilis ng pag-charge. Iyon ang nagtulak sa mga may-ari ng Tesla sa pader, lalo na sa mga punong istasyon. Ang network ng supercharger ay nangunguna na sa anumang bagay, ngunit hindi ito walang kamali-mali. Kaya noong 2016, pinabilis kami ni Tesla gamit ang mga V2 supercharger na pinalakas ang juice sa 150 kilowatts. Iyon ay nagbigay sa iyo ng humigit kumulang milya ng saklaw sa loob ng 30 minuto, isang malaking hakbang. Gayunpaman, karamihan sa mga driver ay tulad ng cool. Ngunit maaari ba itong pumunta ng mas mabilis? At ang mga istasyon ng V2 na iyon, nagkaroon pa rin sila ng power sharing hiccup na iyon. Kapag naging abala ang mga bagay, ang mga oras ng pagsingil ay hulaan ng sinuman. Nang naisip namin na naabot na ni Tesla ang kanilang limitation, binaligtad nila ang script noong 2019 na may isang bagay na nakakagulat. Hawakan ng mahigpit. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga supercharger ng V3. Inadake V3 at the crank del Boe Proy Ongon sa 250 kilowatts na ginagawang mabilis ang pag-charge. Ang isang Tesla Model 3 ay maaaring makakuha ng 75 milya ng saklaw sa loob lamang ng 5 minuto. Pinakamagandang bahagi? Wala ng splitting power. Nakuha ng bawat kotse ang buong bilis na maaaring tumagal. Ito ay isang kabuuang panalo para sa mga road trippers. Ang mahabang biyahe ay naging madali at ang mga driver ng Tesla ay maaring tumigil sa pag-alala tungkol sa kanilang kapitbahay na naniningil. Pero teka, meron pa. Ang mga supercharger ng V3 ay hindi lamang pinabilis ang bilis. Hinarap nila ang isa pang malaking sakit ng ulo, ang kalusugan ng baterya. Ang mabilis na pag-charge ay maaring magpainit ng mga EV na baterya at sa paglipas ng panahon, ang init na iyon ay maaring maubos ang mga ito. Ang pag-ayos ni Tesla, isang matalinong trick na tinatawag na en route battery warm-up. Habang nagmamaneho ka patungo sa isang supercharger, inihahanda ng iyong sasakyan ang baterya sa pamamagitan ng pagpapainit nito sa perpektong temperatura para sa mabilis na pag-charge. Ang maliit na tweak na ito ay nagbawas ng mga oras ng pag-charge at pinananatiling mas masaya at malusog ang mga baterya sa mahabang panahon. Kahit na sa lahat ng iyon, ang V3 ay hindi perpekto. Isang malaking catch? Pagkakatugma. Ang mga supercharger ay ginawa para lamang sa mga Tesla na iniiwan ang iba pang mga EV sa lamig. Noong pinamunuan ni Tesla ang long-range EV game, hindi iyon issue. Ngunit habang mas maraming gumagawa ng kotse ang naglunsad ng kanilang sariling mga decoryenting rides, lahat ay nagsimulang humingi ng mabilis na mga charger na gumagana para sa lahat. Sa kalaunan ay nabuksan ni Tesla ang pinto. Hinayaan ang ilang hindi Tesla EV na gumamit ng ilang supercharger. Ngunit ito ay isang mabagal na paglulunsad at karamihan sa mga istasyon ay nanatili sa Tesla lamang. Narito ang isa pang nakakagulat. Kahit nasa 250 kilowatts, ang V3 ay hindi pa rin tumugma sa zip ng isang gas station fill-up. Oo naman, it ay nagniningas ng mabilis. Ngunit ang isang full charge ay mas matagal pa kaysa sa isang mabilis na splash ng gas. Para sa mga pang-araw-araw na driver, walang malaking problema. Karamihan sa mga tao ay nag-juice up sa bahay magdamag. Pero para sa mga road tripper o delivery driver, bawat minuto ay mahalaga. Tapos may problema sa kuryente. Sinasabi ng mga eksperto na pariyang mga mabibilis na V3 na iyon ay nangangailangan ng 1 toneladang kuryente
at hindi lahat ng lugar ay kayang hawakan ito. Kinailangan ni Tesla na palakasin ang mga lokal na grid ng kuryente na medyo nagpabagal sa kanilang mga plano sa pagpapalawak. Dagdag pa, ang network ay mayroon pa ring ilang mga butas. Ang ilang mga lugar ay kulang sa mga supercharger. Ang lahat ng mga hadlang na ito ay sumigaw para sa isang bagay na mas malaki at mas mahusay. Mas mabilis na pag-charge, mas malawak na compatibility, at perpektong akma para sa booming EV world. Ipasok ang V4 supercharger. Kaya, ano ang pakikitungo sa V4? Paano nito inaayos ang hindi nagagawa ng mga naunang version? Maghanda para sa supercharger ng Tesla, ang V4 cabinet. Ito ay malapit ng ipakita sa mundo kung gaano kabilis, maayos, at madaling pag-charge ng EV. Isipin ito, isang cross-country road trip kung saan ang kailangan mo lang ay ilang merienda, sofa ng buddies crash, at walang wallet na kailangan. Dahil saklaw ka ng pagsingil. Sa napakabilis na bilis na aabot sa 500 kilowatts para sa mga de-kuryenteng sasakyan at napakalaking 2 megawatts para sa Tesla Semi. Ito ang pinakamalakas na charger na naluto ni Tesla. At ito ay tumatama sa mga lansangan sa loob lamang ng ilang buwan. Ito ay ginanawa upang i-zap ang pinakamalaking problema sa pag-charge ng EV na ginagawa itong mas mabilis, mas maginhawa, at bukas sa mas maraming sasakyan kaysa dati. Ang totoong bituin dito, bilis. Ang mga V3 supercharger ay nangunguna sa 250 kilowatts. Ngunit ang V4 ay nagdodoble iyon sa 500 kilowatts para sa mga EV. Naglunsad na si Tesla ng ilang V4. Ngunit tumatakbo pa rin sila sa mga pag-setup ng V3, kaya hindi nila mailalabas ang kanilang buong potential hanggang sa dumating ang mga cabinet ng V4. Magandang balita. Inaasahan niyon bago matapos ang taon. Ngunit hawakan ang iyong mga sombrero dahil ang mga estatistika ng Tesla Semi ay ligaw sa susunod na antas. Para sa Semi, ang V4 ay nagpapalabas ng hanggang 2 megawatts na ginagawa itong isa sa pinakamabilis na charger sa planeta. Ang long-haul trucking ay natigil sa sideline sa EV parties. Kadalasan dahil ang pag-charge sa malalaking bateryang iyon ay tumagal ng walang hanggan. Ang mga truck ng diesel as maaring mag-refuel sa ilang minuto, habang ang mga electric rig ay naipit sa mahabang pit stop. Hanggang ngayon, say 2 megawatts. Ang Tesla Semi ay maaaring makakuha ng malaking range boost sa loob lamang ng ilang minuto. Ito ang pangarap ng industriya ng kargamento na natupad. Ang mga negosyo ay maaaring lumipat sa mga electric fleet ng hindi natatalo. Ngunit ang bilis ay hindi lamang ang panlilinlang sa manggas ng V4. Pinahusay din ni Tesla ang disenyo gamit ang ilang makinis na pisikal na pag-upgrade upang gawing madali ang pagsingil para sa lahat. Ang bagay na ito ay isang kabuuang game changer. Pinapadali ng V4 supercharger cabinet ang buhay para sa mga driver ng EV kahit saan. Una, mayroon itong mas mahabang charging cable. Iyon ay maaring hindi mukhang isang malaking deal. Ngunit magtiwala sa akin, ito ay isang laro changer. Ang mga mas lumang supercharger ay ginawa gamit ang mga Tesla cars kaya ang mga cable ay naka-line up ng perpekto para sa kanila. Ngunit habang binuksan ni Tesla ang mga pinto sa iba pang mga EV, naging mahirap ang mga bagay. Ang mga charging port sa mga hindi Tesla na kotse ay hindi palaging nasa parehong lugar. Nangangahulugan iyon na ang ilang mga driver ay kailangang iparada ang lahat ng wonky. Iunatang cable hanggang sa breaking point nito o kahit na mag-hook ng mga dagdag na espasyo para lang maisaksak. Ang mas mahabang cable ng V4 ay nagpaalam sa lahat ng abala. Ngayon, bawat EV ay makakapag-charge ng komportable. Walang awkward parking na kailangan. Susunod, mayroong isang cool na pag-upgrade, literal. Ang V4 ay may pinahusay na sistema ng paglamig. Ang pag-charge ay nagpapalabas ng init. At kung mas mabilis ang charger, mas umiinit ito. Kung mag-overheat ang mga bagay, bumagal ang charger para protektahan ang sarili nito. At nangangahulugan iyon na natigil ka sa paghihintay. Gamit ang makinis na bagong cooling tech ng V4, patuloy itong umuugong sa pinakamataas na bilis ng hindi pinagpapawisan. Kahit na sa nakakapasong mga araw o kapag ang istasyon ay puno ng mga sasakyan. Na nangangahulugan iyon na nakukuha ng mga driver ng Tesla ang mabilis na pagsingil na pinapangarap nila sa bawat pagkakataon.
Ginagawa ng mga tweak na ito ang V4 na kabuuang panalo para sa lahat ng gumagamit nito. Pero wait lang, meron pa. Inilatag din ni Tesla ang batayan para sa hinaharap. Bagamat hari pa rin ang plug-in charging. Ipinahiwatig ni Elon Musk na nagluluto sila ng mga ligaw na bagay tulad ng wireless charging at robotic arm na nakasaksak para sa iyo. Habang nagiging mas matalino ang mga baterya at tumataas ang antas ng energy tech, maaaring hindi lang mas mabilis ang susunod na malaking bagay. Maaari nitong itapon ang mga kable ng buo. Gayunpaman, gayon. Ang V4 Supercharger Cabinet ay ang kampeyon. Ito ang pinakamabilis, pinakaabay kay malakas, at pinakakagiliw-giliw na charger na ginawa, na nagtutulak sa mga dekuryenteng sasakyan sa isang ganap na bagong gear. Ang V4 Supercharger Cabinet ay hindi lamang tungkol sa nakatutuwang bilis. Puno ito ng mga nakakagulat na pag-ayos na masasabi mong, wow, sumisid tayo sa isang malaking bagay. Pamamahala ng enerhiya. Tiniyak ni Elon Musk na maganda ang paglalaro ng V4 sa lahat ng uri ng EV. Hindi lang sa Teslas. Kahanga-hanga yan. Ngunit ang mas maraming kotseng nakasaksak ay nangangahulugan na mas maraming juice ang sinisip-sip mula sa power grid. Kaya paano pinapanatili ni Tesla ang mga bagay na tumatakbo ng maayos nang walang mga blackout o nakatutuwang mga singil? Smart energy tricks. Ganyan, nagkaroon ng hiccup ang mga lumang supercharger. Kung masyadong maraming sasakyan ang nakasaksak ng sabay-sabay, maaaring gumapang ang bilis ng pag-charge. Inaayos iyon ng V4 na may ilang seryosong lakas ng utak. Mayroon itong isang makinis na bagong paraan ng pag-juggling ng enerhiya sa pagitan ng mga stall. Kaya't kahit na ang bawat pwesto ay nakuha, ang bawat kotse ay nakakakuha pa rin ng solidong singil nang hindi bumabagal sa bilis ng snail. Ibig sabihin, mas maaasahan ang buong network. Wala nang nakakainis na pagkaantala. Bilis at pagtanggap sa lahat ng EV ay napakalaki. Ngunit narito ang isa pang bagay na dapat ngumungguya. Gaano kaberde ang kapangyarihan sa likod ng mga charger na ito? Around mga EV ay tungkol sa pagliligtas sa planeta. Tama ba? Ngunit kung kumukuha sila ng kuryente mula sa maruruming pinagmumulan tulad ng carbon, ang eco-friendly na vibe na iyon ay magiging hit. Nasa ito si Tesla kasama ang V4. Malaki ang pasok nila sa malinis na enerhiya. Maraming istasyon ng V4 ang may kasamang mga solar canopy na sumisipsip ng sikat ng araw at ginagawa itong power doon sa mismong lugar. Ang mga solar panel na iyon ay nagbabawas sa grid power, na ginagawang mas berde ang pagsingil. Dagdag pa, ang paghahagis ni Tesla sa mga megapack na baterya sa tonelada ng mga istasyon. Ang mga higanting tangke ng enerhiya na ito ay nag-iimbak ng dagdag na kapangyarihan kapag tahimik ang mga bagay at inilalabas ito kapag abala ang mga charger. Pinapanatili nitong masaya ang grid at pinangangasiwaan ang mga ligaw na spike na iyon mula sa napakabilis na pag-charge ng hindi pinagpapawisan. Ang V4 ay hindi lamang mabilis. Ito ay matalino at eco-friendly din. Hinahayaan ng setup na ito ang V4 na sumandal sa nakaimbak na enerhiya upang panatilihing tumatakbo ang lahat na parang panaginip. Ang paghahalo ng solar power sa storage ng baterya ay hindi lang nakakatipid ng pera. Ginagawa nitong mas maaasahan ang pagsingil at mas luntian. Ito ay isang kabuuang panalo para sa Tesla at bawat EV driver doon. At nagtataka ka kung bakit ito ay isang malaking bagay. Narito ang scoop. Ang V4 ay hindi lamang tungkol sa pagtatambak ng milya sa talaan ng oras. Ito ay tungkol sa pagharap sa pinakamahirap na bahagi ng EV charging. Ginagawa itong mas simple, bukas sa mas maraming tao, at mas mabuti para sa planeta. Gamit ang V4 Supercharger Cabinet, hindi na lang gumagawa ng mga kotse si Tesla, na nangunguna sila sa paniningil para sa mga solution sa pagsingil para sa lahat. At nag-spark iyon ng ligaw na pag-iisip. Kung ito ang ginagawa ngayon ni Tesla, ano ang susunod? Ang hinaharap ng pagsingil ay malapit ng maging seryosong kapana-panabik. Pero hold up! May isa pang V4 trick na kailangan mo munang marinig. Dumikit sa paligid. Sa loob ng maraming taon, ang mga supercharger ng Tesla ay may nasa isip, mga driver ng Tesla. Ngunit ngayon, ang mga taong gumagamit ng electric Fords, Hyundais, Rivians, at iba pang brand ay gusto din ng mabilis, maaasahang pagsingil.
Ang problema ay ang kahanga-hangang network ng Tesla. Ang pamantayang ginto ay kadalasang hindi dapat pumunta para sa kanila. Asapain niya na nag-iiwan sa mga hindi Tesla na driver na medyo naiinis. Binabago ng V4 ang lahat ng iyon, na nagbubukas ng pinto ng malawak para sa lahat ng walang anumang abala. Napag-usapan na natin ang mas mahabang cable. Super handy. Pero simula pa lang yan. Ang tunay na game changer, magbayad at pumunta sa pagsasama. Para sa mga may-ari ng Tesla, ang pagsingil ay palaging madali. Isaksak mo lang at magaling ka na. Ngayon, ginagawang madali ng V4 para sa lahat. Walang hoops, walang gulo. Fast charging lang para sa lahat. Para sa mga driver ng Tesla, ang pagsingil ay palaging madali. Isaksak lang. At ang iyong account ang humahawak sa pagbabayad. Walang card swipe or pagkabahala na kailangan. Ngunit para sa mga di-Tesla EV driver, hindi masyadong makinis. Hanggang sa kamakailan lamang. Kung sumali ka sa EV ng ibang brand, kailangan mong i-download ang Tesla app, mag-setup ng account, at simulan ang pagsingil sa iyong sarili. Ito ay isang karagdagang abala, isang uri ng buzzkill kapag ang gusto mo lang ay magsaksak at pumunta, tulad ng sa isang gas pump. Ipasok ang V4 supercharger cabinet na may pag-ayos na puro henyo, mga built-in na credit card reader at tap-to-pay na mga option. Ngayon, kahit sino ay maaaring humila, mag-swipe or mag-tap sa kanilang card at magsimulang mag-charge. Walang app, walang account, walang stress. Ito ay gasing bilis at kadali ng pagpuno ng tangke ng gas. Ang maliit na tweak na ito ay nagpapakita ng seryoso ni Tesla tungkol sa pagbukas ng mga pinto ng malawak. Ay mga supercharger ay hindi lamang para sa Tesla crew. Ang mga ito ay para sa lahat. And iyon ay pagpunta sa turbocharged EV paggamit sa buong board. Ang mas mahahabang cable ay nangangahulugan na ang mga hindi Tesla driver ay hindi kailangang makipagbuno sa awkward parking. Under tap to pay, ginagawang mabilis ang pagsingil. Tulad ng paggas, ang mas matalinong pagbabahagi ng kapangyarihan ay nagpapanatili sa mga bagay na mabilis kahit na ito ay abala. At imalaking taya ni Tesla sa mga solar panel at imbakan ng baterya ay nagsisiguro na ang enerhiya ay kasing berde hanggat maaari. Ang V4 supercharger cabinet ay isang napakalaking paglukso sa buong mundo. Ngunit hindi ito kasing simple ng pagpasok sa mga bagong charger at pagtawag dito sa iisang araw. Ang pag-upgrade sa V4s ay may ilang tunay na hamon. Aos mga powerhouse na edit o nangangailangan ng isang toneladang juice. Kaya ang bawat bagong lugar ay kailangang maingat na alamin. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapalit ng luma sa bago. Maraming mga puzzle sa infrastruktura, mga limitasyon sa teknolohiya, at sakit ng ulo sa totoong mundo na kailangang harapin ni Tesla upang matupad ang network na ito sa epic na pangako nito. Narito ang deal. Ang mas mabilis na pag-charge gamit ang V4 supercharger cabinet ay kahanga-hanga. Ngunit ito ay isang hayop na gutom sa kapangyarihan. Ang V3 ay nangunguna sa 250 kilowatts bawat kotse. Ngunit ang V4, dinodoble iyon para sa mga regular na EV at pag-crank hanggang sa isang nakakatuwang 2 megawatts para sa mga semi-truck ng Tesla. Iyan ay isang malaking hakbang sa paggamit ng enerhiya at ito ginukuhan ng mga tao na nagtitaka. Maaari bang makasabay ang power grid? Karamihan sa mga lungsod at highway ay hindi idinisenyo para sa ganitong uri ng juice. Isang pares ng mga kotse na nagcha-charge sa isang V4 station, walang pawis. Ngunit larawan dos-dosenang sa kanila ang sabay-sabay na nakasaksak. Lahat ay kumukuha ng kuryente na parang wala nang bukas. Kung hindi pa handa ang grid, maaari kang makakita ng mga kumikislap na ilaw, mas mabagal na pag-charge, o sa pinakamasamang situation, mga lokal na blackout. At hindi lang ito sakit sa ulo ng teknolohiya. Ito ay isang pera din. Ang pagpapalakas ng sistema ng kuryente upang mahawakan ang mga mabibilis na charger na ito ay nagkakahalaga ng isang magandang sentimos at kailangang may magbayad ng bayarin. Nakikipagtulungan si Tesla sa mga gobyerno at kumpanya ng kuryente para magawa ito. Ngunit sa ilang lugar, ang pagkuha ng berdeng ilaw para sa mga high-powered na istasyon ay isang mabagal, kusot na gulo. Narito ang isa pang bagay na dapat ngumunguya.
Ang mas mabilis na pag-charge ay cool. Ngunit ito ba ay tatama sa iyong wallet? Habang lumalabas ang mga V4, lahat ay nagtataka kung ano ang magiging hitsura ng tag ng presyo. Ang palaging pinananatiling supercharger ng Tesla ay nagkakahalaga ng medyo wallet-friendly, kadalasang mas mura kaysa sa iba pang mabilis na charger doon. Ngunit ang mabilis na pag-charge ng kidlat ay nangangailangan ng mas mahusay na gear, mas mahusay na paglamig, at mas malaking deal sa enerhiya, na lahat ay nakakakuha ng mga gastos. Sa ngayon, pinapanatili ni Tesla ang mga presyo sa pamamagitan ng mga trick tulad ng pagsasaayos ng mga rate batay sa demand at paggamit ng sarili nilang imbakan ng enerhiya. Ngunit habang lumilitaw ang mga V4 sa lahat ng dako, kakailanganin nilang salamangkahin ang pagpapanatiling abot kaya habang sinasaklaw ang tumataas na mga gastos ng high-speed na setup na ito. Ang ilang mga eksperto ay nagsasabi na ang pag-ayos ay maaring simple. Kung mas maraming Tesla ang gumagamit ng sarili nitong kapangyarihan, tulad ng solar at mga baterya, sa halip na sumandal sa grid, mas mapapanatili nilang matatag at kontrolado ang mga presyo. Ang mga mas mabilis na V4 charger ay kahanga-hanga, ngunit kailangang tiyakin ni Tesla na sapat ang mga ito. Sa mas maraming mga EV sa kalsada, ang lahat ay humihiling ng mga pwesto na maisaksak. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtatayo ng higit pang mga istasyon. Ito ay tungkol sa paglalagay sa kanila kung saan ang mga driver ay higit na nangangailangan ng mga ito. Ang ilang mga lugar ay wala pa ring sapat na supercharger. Kaya, maaring mag-stack up ang mga oras ng paghihintay, lalo na sa mga abalang oras ng paglalakbay. Ang magandang balita, yun mga V4 ay nag-charge ng napakabilis, tulad ng mga minuto sa halip na 30, na ang mga linya ay dapat na natural na lumiit. Inilunsad din ni Tesla ang Smart Tech para tumulong. Ipinapakita sa iyo ng mga real-time na update kung gaano ka-busy ang isang istasyon at itinuturo ka nito sa pinakamabilis na mga option. Kaya, ano ang susunod pagkatapos ng 500 kilowatts? Maaaring maging mas mabilis ang pag-charge. At sa lalong madaling panahon, ang Lancian ay nasa mga baterya. Ang mga lithium-ion ngayon ay maaari lamang humawak ng napakaraming kapangyarihan bago sila mag-overheat. Ngunit ang mga bagong solid-state na baterya, mas magaan, mas ligtas, at mas mabilis, ay maaaring sumipsip ng buong singil sa loob lamang ng ilang minuto. Kung ang Tesla Nails ay gumagawa ng tonelada ng mga ito, pinag-uusapan natin ang mabilis na pagsingil ng gasolinahan. Naglalaro din sila ng wireless charging. Isipin na huminto sa isang istasyon, pumarada sa ibabaw ng isang pad. At boom, ang iyong sasakyan ay tumataas ng walang cable na nakikita. Hindi bago ang wireless charging, ngunit mahirap gawin itong mabilis. Nagtatrabaho si Tesla sa isang high-power na version na maaaring ganap na matanggal ang mga cable, mag-park lang at maningil. Ine-explore din nila ang mga robotic arm na nakasaksak sa iyong sasakyan para sa iyo. Perpekto para sa kanilang self-driving robotaxi dreams. Tesla ay hindi lamang tweak ng mga bagay, sila reinvent ang mga ito. At ang V4 ay patunay. Ngunit hindi nag-iisa si Tesla. Ang iba pang mga kumpanya ay nakikipagkarera upang makabuo din ng mga napakabilis na charger. Ang ilan ay naglalayon na itaas ang 500 kilowatts ng Tesla. Habang ang iba ay sumusubok ng mga ligaw na ideya tulad ng wireless power o pagpapalit ng baterya. Lahat upang gawing kasing bilis ng paghinto ng gas ang pag-charge ng EV. Ang mga network tulad ng Electrify America, Ionity, at EVgo, kasama ang mga gumagawa ng kotse tulad ng Porsche at Lucid, ay sumusulong sa sarili nilang mabilis na mga solusyon. Sa North America, ang Electrify America ay isang malaking manlalaro. Ipinanganak mula sa pag-ayos ng mga emission ng Volkswagen, mabilis itong lumaki at mayroon na ngayong libu-libong charger sa buong US. Umabot sa 350 kilowatts ang kanilang pinakabagong mga hyper-fast, na ginagawa silang pinakamabilis na opsyong hindi Tesla doon. Malakas ang 350 kilowatt charger ng Electrify America. Ngunit hindi sila masyadong umabot sa 500 kilowatt V4 mark ng Tesla. Ito ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan. Bagaman, malaki ang panalo ng Tesla sa pagiging maasahan.
Kung minsan, nakikita ng mga driver ng Electrify America na bumagal ang kanilang mga fast charger dahil sa pagbabahagi ng kuryente. Software ng buggy o steering gear. Tesla, ito ay plug-in, mag-charge ng mabilis at umalis. Walang hiccups. Ngunit ang Electrify America ay may trick up nito. Bukas ito sa lahat ng EV mula sa unang araw. Walang mga adapter or special na pag-sign up na kailangan. Rivians, Fords, Hyundais, you name it. They're welcome. Kakasimula pa lang ni Tesla na papasukin ang hindi Tesla. Ang catch para sa Electrify America? Kailangang ayusin ang mga problema sa pagiging maasahan. Ang bilis ay walang silbi kung ang charger ay patumpik-tumpik. Sa Europa, ang Ionity ang malaking karibal sa Tesla. Nakaback sa pamamagitan ng BMW, Mercedes, Ford, VW, at Hyundai. Ito ay isang pagsisikap ng koponan na binuo upang bigyan ang mga driver ng isang Tesla-free na opsyon. Ang mga pinakabagong charger nito ay umabot din sa 350 kilowatts. Ngunit tulad ng Electrify America, iba-iba ang mga resulta sa totoong mundo. Ang mga kotse tulad ng Porsche Taycan ay maaaring mapataas ang bilis salamat sa kanilang special na 800-volt na setup, habang ang iba ay pinipigilan ng kanilang mga baterya. Ang Ionity ay ipinako ito ng matalinong paglalagay ng istasyon. Tone-tone lada ng mga charger ang nasa malalaking highway ng Europe. Perpekto para sa mga road trip. Gayunpaman, nauuna si Tesla na may higit pang mga spot at solidong pagiging maaasahan. Ngayon, mag-zoom tayo sa Porsche Taycan. Ito ay isang champ na may 800-volt system na ito. Hindi katulad ng karaniwang 400-volt setup. Nangangahulugan iyon na maaari itong mag-charge sa 270 kilowatts. Tumalon mula 10% hanggang 80% sa loob lamang ng 1 na minuto. Ang Lucid Motors ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng 900-volt system ng Lucid Air na umaabot sa mahigit 300 kilowatts. Isa sa pinakamabilis na nagcha-charge na EV doon. Ang Tesla ay nananatili sa 400 volts sa nangayon. Ngunit binabago ang mga baterya at paglamig nito upang mapanatili ang bilis. Ayon sa Salatae, maaari silang mag 800 volts mamaya. Ngunit dinudurog nila ito sa kung ano ang meron sila. Pagkatapos ay merong NIO mula sa China. Nanginginig ang mga bagay sa pamamagitan ng pagpapalit ng baterya. Sa halip na maghintay na mag-charge, gumulong ka sa isang istasyon. At sa loob ng 3 hanggang 5 minuto, pinapalitan ng robot ang iyong walang laman na baterya para sa isang puno. Boom! Bumalik ka na sa daan. Sa mga kanal yung pagpapalitan ng baterya ng NIO ay ganap na nagcha-charge ng mga timbang. Pinapalitan mo ang isang patay na baterya para sa isang ganap sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Pero may sagabal. Gumagana lang ito kung ang lahat ng kotse ay gumagamit ng parehong uri ng baterya, kaya hindi ito sobrang flexible. 2A isang hit sa China na may hugit sa 2,000-pound na station. Ngunit ang pagpunta sa mundo ay nakakalito dahil karamihan sa mga gumagawa ng kotse ay tungkol sa mas mabilis na pagsingil sa halip. Ang V4 supercharger ng Tesla ay namumuno pa rin sa 500 kilowatt na bilis nito. Salamat sa pagtambay. Maaari bang mangunguna ang sinuman sa V4 ng Tesla? Sabihin sa amin kung ano ang iniisip mo sa mga komento. Nagustuhan ito? Pindutin ang like, share, at subscribe. Tininan ang higit pang mga video sa iyong screen.